namatay ang nanay ni Alas. Simula noon, si Benjo na ang mag-isang nagtaguyod sa kanila. Kahit mahirap ang trabaho nito bilang isang construction worker, ay hindi ito sumubok. Hindi nagtaka si Alas kung bakit hindi inilaban ni Benjo ang lupang pinatitan. Ay hindi ka nasaktan. Pero tay, aalis na talaga tayo dito sa bahay natin. Wala na tayong magagawa, anak. Wala na tayong karapatan sa bahay at lupa na to. Si Kapitan Willie na nagmamayari nito. Magpapahinga lang ako ng konting oras. At pagkatapos, ay mag-i-impake na tayo ng mga gamit natin, ha? Pinalot ng lungkot si Alas. Alam niya na sa sandali yun, ay wala na silang magagawa kung di ang umalis sa kanilang bahay. Natakot na siya na alabanin pa si Kapitan si Alas. Agad na silang pumasok sa loob ng bahay ng lalaki at umupo sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan. May 2 kwarto ang bahay na yun. Medyo mainit dahil iisa lang ang bintana. Pinakamasarap mag-join na pamilya at chicken. Para kay Mang Andoy, gusto niya sanang gisingin ang tatay niya, pero nakita niya yung humihirit at mahimbing na natutulog. Ayaw naman niyang putulin ang pagpapahinga ng kanyang ama, kaya humiga na lang siya sa tabi nito. Nagdasal siya na sana ay ayos lang si Mang Andoy at ligtas siyang makauwi sa bahay nito. Pagsapit ng umaga, bumangon na si Alas. Wala na sa tabi niya si Benjo. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niya na nag-aalmusal na sila Mang Andoy at Benjo. Kaya sinaluan na niya ang dalawa. Napakasipag namang mag-aral ng anak mo, Benjo. Abay, mag-aalas 12 na ng gabi ay nag-aaral pa. Totoo po yan, Mang Andoy. Masipag talaga mag-aral si Alas. Palagi po yung may humor, kaya talagang ipinagmamalaki po po yan. Napakaswerte mo sa anak mo. Yung ibang bata, walang ginawa kundi ang maglaro. Sinabi ko kasi sa kanya na kailangan niya mag-aaral na mabuti. Masarap pa nga ito, may mga piritong talo. Sa kanya. Biglang naalala ni Alas ang nangyari kagabi. Na-curious siya kung bakit ang tagal ni Mang Andoy na bumalik nang lumabas ito. Mang Andoy, bakit po pala hindi kayo agad nakabalik kagabi nung lumabas po kayo? May iba pa po ba kayong pinuntahan? Lumabas po kayo kagabi, Mang Andoy? Hindi agad nakasagot si Mang Andoy at naging malikot ang mga mata nito. Oo, lumabas nga ako. Bumili ako ng gamot para makatulog ako. Pero ang tagal niyo po, Mang Andoy, ang sabi niyo po, sa malapit na po kayo pupunta. Ay, napakwento pa kasi ako dun sa kakilala ko sa tindahan. Kaya hindi agad ako nakabalik. Alas, kung makapagtanong ka naman kay Mang Andoy, para kang investigador. Ayos lang, Benjo. Normal sa mga bata ang ganyan. Masyadong matanong. Nagkatinginan silang tatlo nang makarinig siya ng sigawan ng mga tao sa labas. Sabay-sabay silang tumayo at lumabas ng bahay. May mga tao na tatakbuhan sa isang direksyon. Tinanong ni Mang Andoy ang isang lalaki na dumaan kung ano ang nangyari. Ayon sa lalaki, ay binatagpo ang patay na babae sa isang bakanting lote. Sandali lang, at titingnan ko lang yun, ha? Nauna nang maglakad si Mang Andoy papunta sa bakanting lote. Alas, dito ka lang, ha? Susundan ko lang si Mang Andoy. Sasama po ako sa inyo, tay. Gusto ko rin po makita yung babaeng patay. Ang bata mo pa para makakita ng ganung bagay. Dito ka lang. Magbantay ka dito sa bahay. Saka tapusin mo na yung almusal mo at mag-asikaso ka na sa pagpasok sa school. Ni kuya ko Napakamot na lang sa ulo si Alas. Iulis kasi siya sa ulo lang ng tsura ng bahay na natagpuan sa bahay. Ang daming diver. Kami naman ni Papa na mag-ano ng pugita. Pinakityoso kami doon. Tapos umalis na kami. Nung pangat yung bangkay, saktong-saktong tumapat sa akin. Sa Ilocano. Diving mo na, sabi ni Papa na gano'n. Tapos parang doon nagsimula yung yung pagka nasa gitna ako ng dagat. May yung nahihilo. At may malaking buras sa dibdib ito. Parang phobia, parang trauma. Ang puso ng babae.
Ayan din ako, May mga mahilig ako sa dagat pero na pagka umatake sa naman daw ang ako. aswang sa San Luis. Nabigla si Alas. Sumakto Nang may naman, ano? biglang umatak sa Oo, braso makikita niya. ka lang. Doon ako first time nakakita Ikaw ng ang ano. kulit mo tayo. Ay, talaga matatakot kapag gano'n. Kahit Di ako ba siguro. sabi ko sa'yo, ay huwag kang pupunta Halimbawa, dito. na-imagine ko pa lang. Naku, Eh, tay, gusto ko lang naman parang kung makita yung... dumidikit-dikit ko sa'yo, Teka na, no? umuwi na tayo. Yun naman, nakaano na lang. Parang nakaganon na lang siya, tapos papakyat Hindi na siya ni sa Benjo tubig. paalis sa Naku po, bakanting kahit lote. na. Hanggang sa Nakatakot. makauwi na sila sa bahay ni Mang Andoy. Bumalik sila sa kusina upang kumain. Pero pareha silang hindi makakain dahil sa nakita nilang bangkay na babae. Ano mo anak, hindi ka pa dapat nakakakita ng mga ganong bagay sa edad mo. Pero tay, yung babae po, grabe naman po ang ginawa sa kanya. Bakit kailangan siyang patayin sa ganong paraan? Alang ang kaluluwa ng gumawa nun sa kanya. Walang puso. Pero matabang ko. Siguro po, totoo yung sinabi ni Mang Andoy. May aswang nga talaga dito sa San Luis. Sa tingin ko po kasi, hindi yun kayang gawin ng isang tao. Ano po sa tingin niyo, tay? Yan nga din ang iniisip ko, anak. Hindi ako naniniwala sa aswang, pero nung makita ko yung itsura ng bangkay ng babae, parang bigla na ako naniwala. Kaya kailangan natin mag-ingat, Alas. Lalo ka na. Tigilan mo na muna ang paglalaro bago umuwi para hindi ka na ginagabi, ha? Opo, tay. Nagkaroon ng takot si Alas dahil sa nangyari. Ngunit mas matangkay ang kagustuhan niya makapag-ipon ng pera upang makabili ng sapatos si Benjo. Sa kabila ng sinabi ng tatay niya, ay hindi pa rin siya tumigil sa paglalakad kapag pauwi na siya mula sa eskwelahan. Binibilisan na lamang ni Alas ang paglalakad upang hindi siya abutin ng dilim sa kalsada. Sa paglipas ng mga araw, ay naging ligtas naman sila Alas. Kapag madilim na, ay nagsasarado na sila ng pinto at bintana. Hindi na rin sila lumalabas kapag gabi na upang makaiwas sa panganib na maaaring naghihintay sa kanila sa labas ng bahay. Alam niyo po, Mang Andoy, sa totoo lang, nung unang beses mong ikwento sa amin ng merong aswang dito sa San Luis, ay hindi ako naniniwala. Pero nung nakita ko yung bangkay ng babae, ay naniniwala na ako. Naintindihan kita. Kahit ako ay hindi naniniwala noon sa mga ganyang nilalang. Pero nung makakita ko, ay doon na ako naniwala. Mahirap talagang maniwala sa isang bagay o nilalang kapag hindi mo pa ito nakikita o nararanasan mismo. Ibig po sabihin, nakakita na po kayo ng aswang, Mang Andoy? Matagal ng panahon yon. Dalaga pa ang mga anak ko. Hindi siya siguro Ang alwang. totoo eh, Baka tumutulog lang aswang ang pumatay sa aking asawa. Sa tinutugis niya. Buntis siya noon sa pangatlo naming anak. Oo. Menopause baby ang anak ko na yon. Ay, di sana eh, bakit Hindi namin patitirahin nakalain niya ng pa yung asawa mga tao ko na bubuhayin niya kung ano. na makakabuo pa kami. Detalyadong ikinuwento ni Mang Andoy ang nangyari. Nang nasa ika-6 na buwan na ng pagbubuntis ang asawa nito, ay doon na sila nakaramdam na inaaswang ang asawa ni Mang Andoy. Gabi-gabing nagpupunta ang aswang sa bahay ng mga ito. Hanggang sa isang gabi, umalis si Mang Andoy dahil inaya itong mag-inom ng isa nitong kaibigan. Ayaw sanang umalis ni Mang Andoy dahil may iwang mag-isa ang asawa nito sa bahay. Yun lang. Wala ang dalawang anak ni Mang Andoy dahil nag-aaral ang mga yon sa Maynila ng panahon yun. Pero ang asawa ni Mang Andoy ang nagsabi na sumama na ito sa mga kaibigan nito. Minsan lang daw kasing maglibang si Mang Andoy. Napilitan si Mang Andoy na makipag-inuman. Isang oras lang itong umupo sa inuman at umuwi na rin naman kaagad. Tapos, pagbalik ko sa bahay, Yun lang. nakita ko ang misis ko. Nawakwak ang tiyan. Wala na ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi ko akalain na gano'n ang mangyayari sa loob ng isang oras na nawala ako. Hindi na napigilan ni Mang Andoy ang mapaluha